Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Isiniwalat niya yung warning na natatanggap niya na baka daw siya ma-Jason Zack. Ano yung Jason Zack? Di ba inaresto siya ng NBI? Oh, ito, klaro kayo na pahayag ni Senator Amy. Maraming nagbabala sa kanya na mag-ingat kasi baka maaresto siya kasama ni Jay Zonza. Okay. Anong dahilan? Pakinggan natin. Ano ba? Kanina, may tumawag sa akin. Nervyos. Talagang sabi, huwag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban. May binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Ano? Sinabi na, huwag kang labas ng labas. At huhulihin ka. Ano huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadaputin ka sabi. At hindi ko maintindihan bakit ganun. Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa? Alam ko nga. Labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung buklis daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto, pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko doon? Sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, kanyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ang Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin yung magsabi. Ay, ibig mo sabihin, nagagalit sila, huwag mo daw sinasabi-sabi yan at ma-Jason, saka ano ba itong nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako, dahil alam naman nila, nakaalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no, yung January 21, di ba, natakot ako, kaya naaalala ko yung date, kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo, kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw, alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa, at diagnosis ng sarili, pagkatapos ng bigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, nagiging malo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo, tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear noong January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman, pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? So, ano ba? Ang galing ko mo. Duda ko si Director Daryl Yap na naman yan ang may idea. Oh. But anyway, speaking of Mr. Jason nakapiyansa naman siya dahil nagkamali nga yung kanyang warrant of arrest. Humingi ng apology yung korte. At tinanggap naman ni Mr. Jason ang apology at mag-move on na lang. Kailang may mga vloggers na nag-uudyok kay Mr. Jason na dapat sampahan ng reklamo yung judge na nag-issue ng warrant of arrest. Buo na ang desisyon ni Mr. Jason na wag na lang, mag-move on na lang. Total, humingi naman ng pamanhin. At ako, nakabasa ako ng post ni Attorney Edward Chico, isa sa mga patas lang kung mag-comment. Kung ano lang totoo, yun ang sinasabi niya. Kaya, napag-alaman ko doon sa post ni Attorney Edward Chico na nangyayari daw talaga yan, yung nagkakamali yung warrant of arrest. Kaya posibleng nagkamali yung korte. Kaya ako, sang-ayon ako sa desisyon ni Mr. Jason na wag na lang sampahan. Kaya sasampahan mo ng kaso ng yung judge na maghahawak sa kaso mo. Oh, ito na. Ito ngayon. Huhuliin ba nila si aristuhin ba nila si Senator Amy? Wag naman sana. Yun, pinaliwanag niya. Bakit siya nagsabi sa interview sa Cebu na labas-pasok sa ospital? Yun. Sinabi niya, January 21, January 23, yun pa, nagpa-check up na naman. So yun, ang labas-pasok sa ospital. Tapos Holy Week, biglang ang nawala. Ngayon, magaling na naman. Sana nga, tuluyan nang gumaling ang Pangulo. Ako, mas gusto ko na tapusin ng Pangulo ang kanyang termino. Kasi binutuhan siya ng taong bayan ng 6 years. Ayoko yung iba kasi, Cara David na wish.
That's not good. So, salamat kay Senator Remy. Yung isa pang video na pinost niya is talagang sa impeachment na naman ito wag na tapos na tayo doon sa paghuli sa kanya. I don't believe so na huhulihin siya. Dito na sa impeachment, mainit daw ngayon sa Kongreso dahil sa mga pag-release ng pondo for later release ang mga pondo. Kaya pag hindi ka boboto sa impeachment, mahirap talaga. So yun, sino ba yung nagsabi nun May nagsabi nga halos mga Mindanao congressmen daw, hindi na nila pipilitin kasi matindi talaga dito sa Mindanao. Teritoryo ito ng mga Duterte. Kaya ang mga congresswomen sa Mindanao, conscience vote, parang gano'n daw. Ang Cebu, hihikayatin daw nila na boboto sa impeachment. Ang Luzon ang sigurado. So, sa Lunes na natin malalaman, but palagi kong sinasabi, nakikita ko is mayroon ng sapat na boto ng mga congressman para maiakyat ang impeachment sa Senado. Kaya pumanda na kayo, makapanood ng bloodbath dahil matutuloy na talaga ang impeachment trial ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.